Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aisel, parte ng Ministry of Helps dito sa Wisdom Church of Manila. Isa sa palaging itinuturo ng aming mga pastor dito sa Wisdom Church of Manila ay ang i-equip ang bawat isa sa amin na i-ask si Holy Spirit. May one time, tinanong ko si Lord, sabi ko, Lord, meron pa ba akong hindi naiintindihan sa love mo sa akin? Dinala niya ako sa isang eksena ko few years ago, nung high school ako to be specific. Sa eksenang ito, naiwan ako mag-isa sa bahay. Umuwi ako from school, ang tagal kong nag-iintay sa bahay namin, pero walang dumadating ni isa, wala yung parents ko, wala din yung dalawa kong mga kuya. Inabot na ng gabi to the point na nakahiga na ako sa sahig at nakaganon yung itsura ko sa sahig kakaintay sa kanila. Hanggang sa dumating na yung parents ko. Ngayon, nagtaka ko, akala ko silang dalawa lang doon sa sasakyan. Yun pala, kasama nila yung dalawa kong kuya. Tapos tinanong ko ang mami, sabi ko, saan kayo galing? Kanina pa ako naghihintay kasi dito, kala ko maaga kayong uwi. Ang sagot sa akin ng nanay ko, napunta kami sa mga lola mo. Hindi ako nakapagsalita noon nung time na yon, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil yung tumatakbo sa isipan ko, bakit di ako sinama? Hindi man lang nila naisip na pwede naman akong sumunod doon. From dun sa sala namin, pumasok ako ng kwarto na puro tanong yung isipan ko na may mali ba sa akin? Galit ba sila sa akin? Ayaw ba nila akong kasama? Going back to sa conversation ko kay Lord, sabi ko, Lord, so anong kinalaman nung eksenang yon noon sa buhay ko na hindi ko pala alam kung gaano mo ako ka-love? Sabi niya sa akin, yung time na yon na puro questions yung nasa isip ko. So tinanong ko siya na, nasan ka nga ba? Nakita ko siya sa pangitain. Specifically, nung nakahiga na ako sa sahig at nakaganto na yung position ko at inaabangan ko na magbukas yung gate namin. Nakita ko siya na nasa tabi ko na hinahagod yung ulo ko. So doon ako umiyak nung time na yun nakausap ko si Jesus sa kwarto. Doon ko napatunayan at doon niya pinaintindi sa akin na even in the most difficult times, talagang totoo yung sinabi pala ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Regardless of season, regardless kung ano yung emotions and yung thoughts na tumatakbo sa isipan ko noon at sa puso ko noon, hindi niya ako iniwan. Okay Lord, so kung hindi ko pala maintindihan gaano yung pag-ibig mo dahil dun sa specific na scene na yun, ano yung kailangan kong gawin? Pinaalala niya sa akin, nung nagsimula na kasi yung Wisdom Church of Manila, yung mga kaibigan ko after service, palagi akong niyayayang kumain sa labas. Pero since panghapon yung service dito, aabutin na siya ng gabi. Natatakot akong umuwi ng mag-isa. Yun ang totoo pala, ni-reveal sa akin ni Holy Spirit. Yung ni-reveal niya sa akin na truth na yun, wala pa sa kalingkingan ng deeper truth na i-reveal niya. Yun pala, natatakot akong mag-isa sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Dahil doon sa eksenang yon na iniintay ko magdamag yung pamilya ko, yun palang ending, lumakad sila nang hindi ako sinama. Doon naka-enter yung orphan spirit and spirit of rejection sa buhay ko na takot akong mag-isa. Ang mindset ko pala noon, sabi sa akin ni Holy Spirit, pag inabutan ako ng gabi, alam ko na mag-iisa ako. All along, habang lumalaki ako, up until na naging Kristiyano na ako, ang laki nung nakonsumong time ng enemy na nadi-deceive pala ako ng demonyong ito, ng orphan spirit na ito. Pero ang galing lang ng Panginoon kasi nung time na ako na mismo yung nagtanong kung meron bang aspeto ng buhay ko na hindi ko naintindihan yung lalim ng pagmamahal mo sa akin, Lord. Hindi niya lang hinimay sa akin yung bawat eksena na nandun pala siya at yung bawat eksena na niloloko na ako ng demonyo. Hindi lang siya nagpunta sa akin as the God of comfort. Pinuntahan niya ako sa eksenang yon, to be specific, as the God of power and authorities. Doon niya ako tinuruan na yung orphan spirit na to kailangan nang ma-evict sa buhay ko. So dito niya ako tinuruan na mag-prayer of deliverance. So ang ending nito, naging successful siya, may manifestation ng paglayas ng orphan spirit sa buhay ko. And then part nung prayer of deliverance ko ay nag-release ako ng genuine forgiveness. Una-una sa parents ko, sa mga kuya ko, and even yung time na yon na niloloko ako ng kaaway na akala ko ako lang mag-isa. Pinatawad ko din yung sarili ko noon. Masyado akong naging hard sa sarili ko na lumaki ako from that point onward na akala kong may mali sa akin kaya ayaw akong samahan ng tao, ayaw akong samahan ng pamilya ko. Bible verse na nakalagay sa John 16 verse 13, ang sabi dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth.
Doon hinimay sa akin ni Holy Spirit ang katotohanan. Rapha is within me. The God who heals is within me. For the longest time na na-deceive ako ng kaaway, dahil lang dun sa eksena yun at nakapasok ang orphan spirit sa buhay ko, ang spirit of rejection na yun, yung katotohanan na hindi nagbago yung pangalan niya. Siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling at siya pa rin ang Diyos ng comfort na hindi nawala yung strong mighty arm niya para sagupin ako sa pit na yun. Ano pa bang katotohanan yung na-reveal sa akin doon? Na katotohanan na I am full of life. I am full of joy that I can forgive. I can forgive that I am already healed. He has already made me whole. Yun yung mga katotohanan na yun na pinaintindi niya sa akin. Ang mabuting balita dito, simula nung araw na yun hanggang ngayon, na-restore yung relationship ko sa family ko. And bago mamatay yung tatay ko, na-restore din yung relationship ko sa kanya, sa nanay ko, sa dalawang kapatid ko. Dito ko mas naintindihan na ang Diyos ng katotohanan, kahit gaano pa katagal na naloko tayo ng kaaway, dadating at dadating din yung point na gusto niyang lagyan ng period yung anumang panluloko ng kaaway sa atin. Kaya naman iniimbitahan ko kayo dito sa Wisdom Church of Manila, ang simbahan na mag-e-equip sa ating lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Espiritu Santo na ang kaaway, ang sakit at lahat ng contrary sa Word ni God ay sinisipa at hindi pinapatira. Dito matututunan natin how to make the devil homeless.